Hindi ko makakalimutan ang unang araw ko bilang nurse sa lumang ospital na iyon. Hindi ito kagaya ng mga modernong ospital sa lungsod. Medyo kupas ang pintura ng mga pader, may kakaibang lamig ang hangin kahit hindi naka-aircon, at parang may sariling katahimikan ng bawat sulok. Ako si Mara, bagong lipat galing Maynila, at aminado akong kinakabahan ako noon. Hindi lang dahil sa bagong trabaho, kundi dahil sa pakiramdam na parang may hindi maipaliwanag sa lugar na iyon. Unang duty ko pa lang, agad na akong sinalubong ng ingay ng mga pasyente at bantay. May umiiyak, may nagrereklamo, at may nag-aaway pa dahil sa pila sa damot. Normal na eksena sa pampublikong ospital, sabi ko sa sarili ko. Pero may isang bagay na agad kong napansin. Isang pangalan ng paulit-ulit kong naririnig. Nasaan si Nurse Elia? Pwede bang siya na lang mag-check sa akin? Hintayin ko na lang si Nurse Elia, siya na lang. Nung una, inisip ko lang na baka siya yung pinaka-experienced na nurse doon. Pero habang tumatagal ang shift ko, mas lalo akong nagtataka. Kahit yung mga pasyenteng sobrang sakit ang nararamdaman, biglang kumakalma kapag nababanggit ang pangalan nila. Parang may kakaibang assurance sa boses nila kapag siya ang pinag-uusapan. Bandang hapon, doon ko siya unang nakita. Tahimik lang siyang naglalakad sa hallway, may dalang tray ng gamot. Simple lang ang itsura niya, mahaba ang buhok na nakatali, maputla ang balat, at may mga matang parang laging may iniisip pero kalmado. Hindi siya yung tipong mapapansin agad sa ganda, pero may kakaiba sa presence niya. Hindi ko may paliwanag pero parang lumalambot ang paligid kapag dumadaan siya. Napansin ko rin na habang papalapit siya sa isang pasyente, unti-unting tumatahimik ang ward. Parang kusang bumabagal ang lahat. Lumapit siya sa isang matandang babae na kanina pang umiiyak dahil sa sakit ng tiyan. Hinawakan lang niya ang kamay nito at marahang nagsalita. "Okay lang po, nandito na ako." Hindi ko narinig kung ano pa ang sinabi niya, pero ilang segundo lang ang lumipas, tumigil na sa pag-iyak ang matanda. Hindi lang basta tumigil, parang naging payapa ang mukha nito. Para bang nawala ang sakit na kanina lang ay hindi niya matiis. Napatingin ako sa kasama kong nurse. Anong ginawa niya? Ngumiti lang siya ng bahagya. Ganyan talaga si Elia. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, medyo naguguluhan. Hindi ko rin alam, sagot niya sabay balik sa trabaho. Pero kahit ako, mas kampante ako kapag siya ang kasama ko sa duty. Hindi ako agad makapagsalita. Pinagmasdan ko si Elia habang patuloy siyang umiikot sa ward. Sa bawat pasyenteng nilalapitan niya, may pagbabago. May batang kanina pang nilalagnat, unti-unting bumababa ang init. May lalaking hirap huminga, biglang naging steady ang paghinga. Hindi ito dramatic na milagro, pero sapat para mapansin. Habang tumatagal ang shift ko, mas lalo akong nagiging aware sa kanya. Parang hindi lang siya nurse, parang may dala siyang kung anong hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung placebo lang ba iyon o may mas malalim pang dahilan. Pagdating ng gabi, pagod na ako. Umupo ako sandali sa nurse's station, iniisip ang mga nangyari buong araw. Pero kahit gaano ko pilitin intindihin, iisa lang ang bumabalik sa isip ko. Si Nurse Elia, at kung bakit hindi siya tulad naming lahat. Hindi ko pa alam noon, pero iyon ang simula ng isang karanasan na magbabago ng lahat ng paniniwala ko. Hindi lang bilang nurse, kundi bilang tao. Dahil sa ospital na iyon, may mga bagay palang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At si Elia, siya ang unang patunay na makikita ko. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok sa duty. Hindi ko alam kung dahil ba sa excitement o sa hindi mapakaling pakiramdam, pero pakiramdam ko may kailangan pa akong makita. Hindi ako napapanatag sa simpleng paliwanag na magaling lang siya. May kakaiba talaga kay Nurse Elia at gusto kong malaman kung ano iyon. Hindi nagtagal, dumating ang isang bagong pasyente sa ER, isang lalaki na halos hindi na makahinga. Ayon sa doktor, malala na ang kondisyon niya. Ilang araw na raw itong may sakit pero hindi agad nadala sa ospital. Nang ilipat siya sa ward, ramdam mo agad ang bigat ng sitwasyon. Yung pamilya niya halos hindi na mapakali sa kakaiyak. Kahit kami, ramdam namin na alanganin na talaga. Ako ang na-assign na mag-monitor sa kanya. Ilang beses kong chinek ang vital signs niya at bawat tingin ko, parang pababa ng pababa ang pag-asa. Kahit anong gawin namin, parang hindi sapat.
Ilang beses na ring bumalik ang doktor para i-adjust ang gamot pero walang malinaw na pagbabago. Habang nakatingin ako sa monitor, bigla kong narinig ang boses ng asawa ng pasyente. Pwede po bang si Nurse Elia na lang? Napalingon ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, inis ba o pagkalito. Hindi naman sa ayaw ko, pero bakit parang lahat ng pag-asa nila nakaasa sa isang tao? Bago pa ako makasagot, may kumatok sa pinto. Paglingon ko, naroon na si Elia. Hindi siya nagsalita agad, tahimik lang siyang lumapit sa kama ng pasyente. Napansin ko, parang bumagal ang kilos niya. Hindi nagmamadali pero hindi rin mabagal. Parang sinasadya niyang maging mahinahon ang bawat galaw. Lumapit siya sa lalaki at marahang hinawakan ng kamay nito. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may biglang nagbago sa hangin. Hindi ito yung tipong mararamdaman mo sa balat, mas parang sa loob, sa pakiramdam. Lumaban ka pa, mahina niyang sabi. Hindi iyon malakas, hindi dramatic, pero malinaw. At sa sandaling iyon, parang may kung anong kumilos. Napatingin ako sa monitor. Unti-unting naging steady ang paghinga ng pasyente. Hindi biglaan, pero malinaw ang pagbabago. Yung kaninang pabagsak na linya, nagsimulang bumalik sa normal. Napaatras ako ng kaunti, hindi makapaniwala sa nakikita ko. Hindi lang ako ang nakapangsin, pati ang doktor nakakapasok lang, napahinto. Anong ginawa mo? Tanong niya halatang nagtataka. Hindi sumagot si Elia. Ngumiti lang siya ng bahagya tapos inayos ang kumot ng pasyente. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras, parang walang nangyari. Naiwan kaming lahat na nakatingin sa pasyente na ilang minuto lang ang nakalipas ay halos hindi na namin maabot, pero ngayon ay unti-unting bumabalik. Lumapit sa akin ang asawa ng lalaki, umiiyak pero may halong tuwa. Sabi ko na po siya lang talaga. Hindi ako agad makapagsalita. Nakatingin lang ako kay Elia habang papalabas siya ng ward. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya lumilingon. Para bang normal lang ang lahat. Pero sa loob ko, alam kong hindi. Simula noon, hindi na ako mapakali. Hindi na sapat ang simpleng paghanga o pagdududa. Kailangan ko ng malaman ng totoo. Dahil kung ang nakita ko ay hindi pa sapat na ebidensya, hindi ko na alam kung ano pa ang hihintayin ko. At doon ko napagtanto, hindi lang siya magaling na nurse. May ginagawa siya na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong natutunan ko. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong nakita kung gaano kalaki ang epekto ni Elia sa ospital. Hindi na lang ito basta usapan ng paggaling. Parang naging sentro na siya ng pag-asa ng halos lahat ng pasyente. At doon nagsimulang magbago ang takbo ng bawat shift namin. Isang umaga, pagpasok ko pa lang sa ward, may narinig na agad akong pagtatalo. 2 bantay ng pasyente ang halos magsigawan sa harap ng nurses station. Nauna na kami kahapon, dapat kami na ngayon, sigaw ng isa. Mas malala ang kondisyon ng anak ko, kailangan namin si Nurse Elia. Sagot naman ng isa pa, halos umiiyak. Napahinto ako. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganitong punto ang lahat. Dati, reklamo lang sa pila o sa gamot ang naririnig ko. Pero ngayon, parang nag-aagawan na sila para sa isang nurse. Sinubukan kong umawat. Sandali lang po, pareho naman po naning aalagaan ng mga pasyente. Hindi po pareho, putol agad ng isang lalaki. Iba po si Nurse Elia. Hindi na ako nakasagot. Sa tono pa lang ng boses niya, ramdam mong buo ang paniniwala niya. Hindi iyon simpleng preference, parang desperasyon na. Maya-maya, may dumating pang isang matandang babae na naka-wheelchair. Pilit siyang pinapasok ng anak niya sa loob ng ward habang paulit-ulit na sinasabing, "Hintayin na lang natin si Elia, ma. Siya na bahala sa'yo." Napansin ko na pati ang ibang pasyente, tahimik na nakikinig. May ilan na napapailing, pero karamihan parang sumasang-ayon. Lahat sila may iisang inaasahan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa isa sa mga bantay at mahina akong nagtanong, "Bakit po si Nurse Elia lang ang gusto ninyo?" Tumingin siya sa akin, pagod ang mga mata, pero seryoso ang sagot. "Kasi po, kapag siya ang nandito, parang hindi na kami natatakot.
Napahinto ako. Hindi niya sinabi na gumagaling agad. Hindi niya sinabing milagro. Pero ang sinabi niya, hindi na sila natatakot. At doon ko mas lalong naramdaman na may lalim ang ginagawa ni Aliyah na hindi ko pa lubos naiintindihan. Habang tumatagal ang araw, lalo pang lumala ang sitwasyon. May mga pasyente na tumatangging uminom ng gamot hanggat hindi si Aliyah ang nagbibigay. May isang batang umiiyak ng malakas, pero tumigil lang nang marinig niyang darating si Ate Aliyah. Kahit ako, hindi ko maibigay ang ganong klaseng comfort. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang halo ng emosyon sa dibdib ko. Hindi lang curiosity, may halong inggit. Naisip ko, ginagawa ko naman ang lahat. Sinusunod ko ang protocol, inaalagaan ko ang mga pasyente, nagbibigay ako ng oras at pagod. Pero bakit parang hindi sapat? Bakit parang may kulang sa ginagawa ko na kayang ibigay ni Aliyah nang hindi man lang niya pinapakita na nahihirapan siya? Nakita ko siya bandang hapon. Tahimik lang na nag-aayos ng chart sa isang sulok. Walang bakas ng pagod sa mukha niya, kahit halatang buong araw siyang hinahanap ng lahat. Lumapit ako, pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Napansin mo na rin, no? Bigla niyang sabi, hindi man lang tumitingin sa akin. Nagulat ako. Ano? Yung mga pasyente, sagot niya, saka ako tinapunan ng mahinang tingin. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero sa sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman na may tinatago siya. At habang lumalalim ang mga nangyayari sa ospital, mas lalo kong gustong malaman kung sino talaga si Aliyah at kung bakit parang lahat ng tao handang gawin ang lahat para lang mapalapit sa kanya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko matapos ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Habang tumatagal, mas lalo ako nagiging mapagmatyag kay Aliyah. Hindi na ito simpleng paghanga o pagtataka. Parang may kung anong humihila sa akin para sundan siya, para alamin kung ano talaga ang totoo. Isang gabi, naka-assign ako sa overtime duty. Tahimik ang ospital, bihira ang pasyente na gising at ang ilaw sa hallway ay dim na lang. Iyon yung oras na kadalasang nagpapahinga na ang karamihan, pero ako hindi mapakali. Pakiramdam ko may mangyayari o baka may matutuklasan ako. Habang naglalakad ako sa hallway, nakita ko si Aliyah sa dulo. Hindi siya papunta sa ward o nurses station. Tahimik siyang naglalakad papunta sa likod ng ospital, sa bahagi na matagal nang hindi ginagamit. Doon yung lugar na sinasabing luma na at delikado, kaya bihira ng puntahan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero sinundan ko siya. Maingat ang bawat hakbang ko, pilit na hindi gumawa ng ingay. Habang papalapit ako, napansin ko na parang mas lumalamig ang hangin. Hindi yung normal na lamig ng gabi, iba ito, parang may kasamang kakaibang katahimikan. Dumaan siya sa isang sirang pintuan sa likod. Hindi ko akalaing may daanan pa pala doon. Saglit akong nag-alangan, pero pinili ko pa ring pumasok. Sa loob, inaasahan kong madilim at puro alikabok ang makikita ko. Pero hindi iyon ang bumungad sa akin. Sa halip, parang may maliit na hardin sa gitna ng lumang bahagi ng ospital. Hindi ito ordinaryong halamanan. May mga halamang hindi ko pa nakikita kahit kailan. May mga dahon na bahagyang kumikislap at may mga bulaklak na tila may sariling liwanag. Tahimik ang paligid pero hindi nakakabingi. Parang may buhay ang hangin. At sa gitna nito, naroon si Aliyah. Nakatayo siya sa harap ng isang halaman na parang mas maliwanag kaysa sa iba. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya rito at dun ko nakita ang hindi ko inaasahan. Bahagyang kumikinang ang balat niya. Hindi ito ilusyon. Kitang-kita ko kung paano parang may liwanag na nagmumula sa kanya. Hindi malakas pero sapat para makita sa dilim. At habang hinahawakan niya ang halaman, mas lalo itong nagliwanag, parang tumutugon sa kanya. Nahawak ako sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Lahat ng nakita ko sa ospital, lahat ng hindi ko maintindihan, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi siya normal. Hindi siya tulad namin. Napaatras ako ng bahagya pero sa pagkinos ko, may natapakan akong tuyong sanga. Alingaw-ngaw ang mahinang tunog sa paligid. Biglang tumigil si Aliyah. Dahan-dahan siyang lumingon. At dun nagtama ang mga mata namin.
Hindi siya mukhang nagulat, hindi rin siya mukhang galit. Pero sa tingin niya, ramdam ko na alam na niya ang lahat, na nakita ko ang hindi dapat makita. Wala akong masabi, para akong napako sa kinatatayuan ko. At sa unang pagkakataon, hindi na lang ako nagtataka. Natakot na ako. Dahil malinaw na sa akin ang ospital na iyon ay hindi lang lugar ng mga may sakit. May ibang nilalang din palang namumuhay doon. At si Elia, isa siya sa kanila. Hindi ako agad nakagalaw matapos kaming magtama ng tingin. Para bang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Mabilis at mabigat na parang may gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o mananatili. Pero bago pa ako makapagdesisyon, nagsalita si Elia. Mara. Mahina lang ang boses niya pero malinaw. Walang galit, walang pananakot. Parang tinatawag lang niya ako katulad ng dati. Pero iba na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi na siya basta kasamahan sa trabaho. May kung anong bigat ang bawat salita niya. Dahan-dahan akong lumapit kahit ramdam kong naminginig ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako natakot na saktan niya ako. Ang kinatatakutan ko, yung katotohanang haharap sa akin. Matagal mo na akong pinagmamasdan, sabi niya habang nakatingin pa rin sa akin. Hindi iyon tanong, alam niya na. Hindi ako nakasagot agad, sa dami ng gustong itanong, wala ni isang lumabas sa bibig ko. Tao ka pa rin ba? Iyon lang ang nasabi ko sa huli, halos pabulong. Sandaling natahimik si Lilia. Tumingin siya sa paligid, sa mga halamang kumikislap, saka bumalik ang tingin sa akin. Hindi na. Mahinahon niyang sagot. Matagal na. Parang may malamig na dumaloy sa katawan ko. Hindi ko inaasahan na ganun kadiretso ang sagot niya. Walang pag-iwas, walang paliwanag agad. Katotohanan lang. Isa akong diwata. Dagdag niya, tila ba natural lang yun sabihin. Hindi ako ipinanganak dito sa mundo ninyo, pero pinili kong manatili. Napaupo ako sa isang bato sa gilid, hindi ko na kayang tumayo pa. Lahat ng paniniwala ko, lahat ng natutunan ko bilang nurse, parang unti-unting nababasag sa harap ko. Pero, bakit? Tanong ko, pilit inaayos ang boses ko. Bakit ka nandito? Bakit ka nurse? Ngumiti siya ng bahagya pero may lungkot sa mga mata niya. Dahil dito ko nakita kung gaano kasakit maging tao. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. At kung may kaya akong gawin para kahit pakaano mabawasan niyon, bakit hindi? Napayuko ako. Bigla kong naalala ang mga pasyenteng gumagaan ng pakiramdam kapag siyang lumalapit. Hindi lang pala yun basta epekto ng pag-aalaga. May mas malalim pa. Hindi ko sila pinagagaling. Pagpapatuloy niya, parang binabasa ang iniisip ko. Minsan, sapat na yun para makalaban sila. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Yung mga hindi maipaliwanag na pagbabago, hindi iyon milagro. Tulong lang, pero galing sa isang nilalang na hindi ko akalang totoo. Tapos, yung mga pasyente, tanong ko ulit, bakit parang hinahanap ka nila? Dahil nararamdaman nila. Hindi nila alam kung ano, pero nararamdaman nila na may kapayapaan kapag nandyan ako. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o hahanga, pero higit sa lahat, may respeto akong naramdaman. Bakit mo sinasabi sa akin? Hindi mo naman kailangang ipaalam. Sandaling natahimik si Elia. Lumapit siya sa akin, saka marahang nagsalita. Dahil nakita mo na, sagot niya, at ayokong mabuhay ka sa takot o maling akala. Hininga ko ng malalim, mabigat pero totoo. Wala akong balak magsabi, sabi ko, diretso sa kanya. Pero hindi ko alam kung kaya kong magpanggap na normal lang ang lahat. Ngumiti siya ng mas totoo na ngayon. Hindi mo kailangang magpanggap. Kailangan mo lang magpatuloy. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako babalik sa dati. May dala na akong lihim na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. At sa gitna ng ospital na iyon, hindi lang pala ako nurse.
Ako na rin ang nagbabantay sa sikreto ng isang diwata. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang tingin ko sa lahat. Hindi na lang ako basta nagduduty bilang nurse. Para na rin akong may binabantayang lihim sa bawat oras na pumapasok ako sa ospital. Sa bawat pasyenteng nilalapitan ni Elia, mas nagiging malinaw sa akin kung gaano kabigat ang ginagawa niya. Sa una, akala ko pareho pa rin ang lahat. Pareho pa rin ang kalmadong kilos niya, ang mahinang boses, at ang paraan niya ng paghawak sa mga pasyente. Pero habang pinagmamasdan ko siya araw-araw, may napansin akong unti-unting pagbabago. Mas madalas na siyang napapahinto. May mga pagkakataon na pagkatapos niyang alagaan ng isang pasyente, mapapaupo siya saglit sa gilid, parang nawalan ng lakas. Dati, tuloy-tuloy lang siya, hindi halata ang pagod. Pero ngayon, may mga sandali na parang kailangan niyang huminga ng malalim bago muling kumilos. Isang hapon, may isang babae na bagong opera, hirap na hirap sa sakit. Halos hindi siya mapakalma kahit anong gamot ang ibigay namin. Tinawag na naman si Elia. Tahimik siyang lumapit gaya ng lagi niyang ginagawa. Hinawakan niya ang kamay ng pasyente, saka pumikit sandali. Nakita ko kung paano bahagyang nagliwanag ang balat niya. Hindi na kasing linaw ng dati, pero nandun pa rin. Makalipas ang ilang segundo, unti-unting kumalma ang babae. Bumagal ang paghinga at tuluyan siyang nakatulog. Pero si Elia, nang umatras siya, napansin kong bahagyang nanghina ang mga tuhod niya. Agad akong lumapit at inalayan siya. "Okay ka lang?" Tanong ko, hindi ko na napigilang ipakita ang pag-aalala. Gumiti siya pero halatang pilit. "Okay lang." Hindi ako naniwala. Simula noon, mas naging mapagmasid ako. Hindi ko na lang tinitignan ang epekto niya sa mga pasyente, tinitignan ko na rin kung ano ang nangyayari sa kanya pagkatapos. At doon ko nakita ang katotohanan. Sa bawat pasyenteng tinutulungan niya, may kapalit. Hindi man agad halata, pero unti-unti siyang nanghihina. Mas pumapayat ang mukha niya, mas nagiging maputla ang balat. May mga sandali na parang nawawala siya sa sarili, nakatitig lang sa malayo. Isang hapon, nadatnan ko siyang mag-isa sa isang bakanteng kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tahimik at nakayuko. Lumapit ako ng dahan-dahan. "Elia?" Hindi siya agad sumagot. "Pagod ka na, no?" Mahinang kong tanong. Umangat ang tingin na sa akin. Sa mga mata niya, doon ko unang nakita ang pagod na matagal na niyang tinatago. "Hindi pwedeng hindi," sagot niya, mahina ang boses. "Hindi sila titigil na hanapin ako." Naupo ako sa tabi niya. "Pero may hangganan ka rin, hindi ka pwedeng ganito palagi." Sandali siyang natahimik, saka bahagyang ngumiti. "Alam ko, kaya nga minsan, pinipigilan ko." "Pinipigilan?" "Hindi lahat tinutulungan ko," diretso niyang sagot, "kahit kaya ko." Napatingin ako sa kanya, nagulat sa sinabi niya. "Bakit?" tanong ko. Dahil kung hindi, dahan-dahan niyang sabi, "Mauubos ako." Biglang bumigat ang dibdib ko. Ngayon ko lang lubos na naiintindihan ang sinasabi niyang noon. Hindi siya basta nagbibigay ng tulong, nagbabawas siya ng sarili niya sa bawat taong inaabot niya. "At kung maubos ka?" tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Hindi siya agad sumagot. Timingin lang siya sa akin, diretso, parang gusto niyang ipaintindi ang sagot kahit hindi niya sabihin. At doon ko naramdaman ang takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Dahil sa unang pagkakataon, naisip ko na may posibilidad na darating ang araw na hindi na namin siya makikita pa. At kahit ayaw kong tanggapin, alam kong unti-unti na kaming papalapit sa araw na iyon. Dumating ang araw na kinatatakutan ko, kahit hindi ko pa iyon lubos na inaamin sa sarili ko. Isang gabi, bandang 2:00 na ng madaling araw, biglang nagkagulo sa ER. May batang dinala, halos wala ng malay, payat at hirap na hirap huminga. Ayon sa doktor, matagal na raw may sakit, pero huli na ng madala sa ospital. Nakatayo ako sa gilid habang inaasikaso siya. Kahit anong gawin ng mga doktor, hindi sapat. Ramdam mo agad na alanganin ang sitwasyon. Yung ina ng bata, nakaluhod sa sahig, umiiyak habang paulit-ulit na sinasabing, "Iligtas niyo po ang anak ko."
Kahit ano pong gawin niyo. Napapikit ako sandali. Hindi ko na kailangang marinig pa ang susunod na mangyayari. Alam ko na kung anong hihingin nila. At hindi ako nagkamali. Nasaan si Nurse Elia? Tanong ng isa sa mga bantay na kasama nila. Tawagin niyo po siya. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Napatingin ako sa pintuan at ilang segundo lang ang lumipas, pumasok si Elia. Tahimik lang gaya ng dati, pero ngayon iba ang pakiramdam. Alam kong hindi na ito tulad ng mga nauna. Nagkatinginan kami. Walang salita pero nagkaintindihan kami agad. Hindi ko kailangang magsalita para sabihing delikado ito at hindi niya kailangang magtanong para malaman kung gaano kabigat ang sitwasyon. Lumapit siya sa kama ng bata. Nakahiga ito, halos hindi na gumagalaw. Ang dibdib ay mabagal na umaangat at bumababa. Sa gilid, ang ina niya ay nanginginig sa pag-iyak. Hinamasa ni Elia ang maliit na kamay ng bata. Saglit siyang pumikit at doon ko nakita ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Hindi ito tulad ng dati na agad siyang kumikilos. Ngayon parang may laban sa loob niya. Isang desisyon na hindi basta-basta. Alam kong iniisip niya ang kapalit. Alam kong alam niya kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Lumapit ako ng kaunti. Halos hindi ko na napigilan ang sarili ko. Elia? Mahina akong tawag. Tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang tanong na hindi niya masabi. At sa sandaling iyon, wala akong maibigay na sagot. Hindi ko kayang sabihin kung ano ang tama. Hindi ko kayang sabihin kung ano ang dapat niyang piliin. Pero may narinig kaming mahina. Mahinang boses ng bata. Napatingin kaming pareho. Bahagyang gumalaw ang labi ng bata. Pilit na tinatawag ang ina niya. At ang ina naman, agad lumapit. Umiiyak. Hinahawakan ang mukha ng anak niya. Anak, nandito lang ako. Doon ko nakita ang pagbabago sa mukha ni Elia. Nawala ang pag-aalinlangan. Pinalitan iyon ng katahimikan. Yung klaseng katahimikan na parang desidido na. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ng bata. At unti-unti, nagsimulang lumiwanag ang liwanag mula sa kanya. Hindi ito tulad ng mga nauna. Mas maliwanag, mas buo. Parang ibinubuhos niya ang lahat. Napaatras ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil ramdam ko ang bigat ng ginagawa niya. Unti-unting naging steady ang paghinga ng bata. Yung monitor na kanina ay pabagsak, nagsimulang bumalik sa normal. Narinig ko ang bulong ng doktor sa likod ko, hindi makapaniwala sa nangyayari. Pero si Elia, habang tumatagal, mas lalo siyang manghihina. Napansin kong bahagyang nanginginig ang kamay niya. Ang liwanag na nanggagaling sa kanya, unti-unting kumukupas, pero pilit niyang pinipigilan. Elia, tama na. Bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Pero hindi siya tumigil, hanggang sa tuluyan nang bumalik sa normal ang lagay ng bata. Tahimik ang buong kwarto, at sa sandaling iyon, dahan-dahang binitawan ni Elia ang kamay ng bata. Napahakbang ako papalapit sa kanya, pero bago ko pa siya maabot, napansin kong bahagyang sumuray ang katawan niya. At doon ko naramdaman, ito na yung kapalit na matagal ko nang kinatatakutan. Naabutan ko siya bago pa tuluyang bumagsak. Agad ko siyang inalayan at dinala sa isang bakanting kwarto. Wala nang ingay ng ER, wala nang sigawan at iyakan. Tanging kami na lang dalawa ang naiwan sa katahimikan. Bakit mo ginawa yon? Mahinang sabi ko habang hinahawakan ko ang balikat niya. Hindi iyon tanong na may galit. Punong-puno lang ng takot. Hindi siya agad sumagot. Nakapikop lang siya. Parang hirap na hirap huminga. Yung dating kalmadong presensya niya, halos wala na. Para bang unti-unti siyang naglalaho sa harap ko. Mara, mahinang tawag niya. Lumapit ako, halos hindi na ako makahinga sa kaba. Nandito lang ako. Dahan-dahan siyang dumilat. Ngayon ko lang nakita ng ganoon kalalim ang pagod sa mga mata niya. Hindi na iyon yung pagod na kayang pahingahin. Parang ubos na talaga. Hindi ko kayang iwan. Sabi niya, putol-putol ang boses.
Kapag alam kong kaya ko pa, napapikit ako sandali. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi niya kayang talikuran ang mga taong nangangailangan, even kung kapalit siya. Pero may hangganan ka rin. Sagot ko, nanginginig ang boses ko. Hindi mo kailangang akuin lahat. Ngumiti siya ng mahina. Hindi ko inaako, sabi niya. Pinipili ko lang kung saan ako magiging kapaki-pakinabang. Hindi ko napigilan ng pagluha. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat. Yung katotohanan na may kaharap akong hindi tao, pero mas marunong magmahal kaysa sa karamihan. Biglang napansin ko ang kamay niya. Unti-unti itong nagiging mas maputla, hanggang sa parang nagiging liwanag. Elia! Halos pabulong kong sabi, nanginginig na ang buong katawan ko. Tiningnan niya ang sarili niyang kamay, tapos bumalik ang tingin sa akin. Oras ko na. Mahinahon niyang sabi. Hindi pwede. Mabilis kong sagot. May paraan pa. Wala. Putol niya pero hindi matigas ang tono. Ganito talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bilang nurse, sanay akong lumaban para sa buhay. Pero ngayon, wala akong magawa. Lumapit siya ng kaunti, kahit halatang hirap na siya. Salamat, sabi niya diretso sa mga mata ko. Dahil nakita mo ako, hindi bilang kakaiba, kundi bilang kasama. Hindi ako nakapagsalita. Umiling lang ako, umiiyak. Hindi kita makakalimutan, dagdag niya. Bago pa ako makasagot, unti-unting lumakas ang liwanag mula sa kanya. Hindi nakakasilaw, pero sapat para mapuno ang buong kwarto. At sa loob ng ilang segundo, naglaho siya. Walang bakas, walang iniwan kundi ang katahimikan. Naupo ako sa sahig, hindi makagalaw. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong ganon, para bang may bahagi sa akin na nawala kasama niya. Kinabukasan, parang normal lang ang lahat sa ospital. Yung batang pasyente, buhay. Unti-unti nang gumagaling. Masaya ang pamilya niya. Nagpapasalamat sa mga doktor. Pero walang nakaalala kay Elia. Parang hindi siya nag-exist. Ako lang ang nakakaalam. Simula noon, iba na ang pagtingin ko sa trabaho ko. Hindi ko kayang gawin ang ginawa niya. Hindi ko kayang magbigay ng kapangyarihan. Pero natutunan ko kung ano ang mas mahalaga. Hindi lang gamot ang kailangan ng mga pasyente. Kailangan din nila ng taong handang makinig, humawak sa kamay nila, at manatili kahit sa pinakamasakit na sandali. At sa bawat pasyenteng hinahawakan ko, tahimik kong naaalala si Elia, ang diwata na piniling maging nurse, at ang nilalang na nagturo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-aalaga.